Sinisulap ikaw, inyong bakit ako pa. Ikaw ay nakilangan, nalungkulan ng iba. Sana ngunit ka, ako'y nakalimos sa'yo. Bumalik ka sa puso kong mahika. Ako po sila Oro Santiago. Sa awat tulong ng Diyos ay muli nakabango sa aking karamdaman na ako ay dalawin nila Brad Edwin, ni Brad Achet at saka ni Brad Will na kanilang pre-over at muli nakapanamba sa Diyos. Saka nga yung paglalakad mo na walang sapin sa paa, no? Yung umaga hapon, gabi malaking bagay yan. Eh, yung ibang mga na-stroke yan, tinatamaan yan sa isip eh. Diba? Kaya hindi na makapagsalita. Oo. Swerte pa nga. Oo. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po sa ating programa ang Mabuting Daan Worldwide Bible Study sa YouTube Live. Sa ngayon po ay wala po tayo sa Facebook Live dahil may problema po ang internet connection ng ating mga kasama na nag-aasikaso po ng live streaming sa Facebook. Kaya sa ngayon po, dito lang tayo sa YouTube Live, mapapanood, mapapakinggan ng ating mga ka-Bible study. Paki-share lang natin ang link ng YouTube sa mga ka-Bible study sa Facebook nang sila ay dito sa YouTube channel.
manood at makinig ng ating Bible study. Ito po ay tuwing Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Ngayon po ay Martes ng gabi ng June 17, 2025. Live po ang ating Bible study mula po rito sa lungsod ng Baliwag, sa lalawigan ng Bulacan. Sa kasalukuyan, tayo po ay nasa YouTube channel po natin. Dito po tayo nagsasagawa ng ating Bible study. Pagka naman po araw ng linggo, alas 9 ng umaga po ang umpisa ng ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa mga bago pa lamang po na mga viewers sa ating YouTube channel at maging sa ating Facebook page, kung pwede po kayong mahingan ng favor na kayo po'y mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell nang palagi po tayong mabigyan ng notification. Ma-update po tayo pagka tayo po ay may live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Paki-invite nyo po ang inyong mga kamag-anak, mga kaibigan at mga kakilala nang sila po'y ating makasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At sa gabi pong ito, maganda po ang ating tatalakayin. Ito po ay napapanahon, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ito pong kasalukuyang nangyayari po na giyera sa pagitan po ng Israel at Iran. Laman ng mga balita sa social media, maging sa telebisyon, sa radyo, ang nangyayari pong digmaan, giyera sa pagitan po ng bansang Israel at ng bansang Iran. Na sa akin pong panonood ng mga balita, yung aking napakinggan bago po tayo mag-live dito po sa YouTube, ay libong katao na po ang mga namatay yan po sa bansang Iran at daan na rin po ang mga nasugatan. At dito rin po sa bansang Israel, meron din pong mga namatay at mga nasugatan. At meron pa pong mga kababayan tayong Pilipino ang napaulat na sila po ay nasa ospital at kasalukuyang ginagamot. Dahil nga po dyan sa nangyayaring airstrikes, sa napanood ko po sa telebisyon at maging sa social media, talagang parang umuulan po ng apoy sa langit dahil dyan po sa nangyayaring airstrike sa pagitan ng bansang Israel at bansang Iran. Ayan, sana ang ating mga ka-Bible study ay interesado dito po sa ating tinatalakay. Mahalaga po kasi na ito po ay ating mabigyan ng paglilinaw batay po sa Biblia. Kung ito po bang giyera na yan, yung digmaan na yan sa pagitan ng bansang Israel at ng Iran, ano po, saan po ba yan hahantong? At kaya natin inaalam yan dahil marami na po ang mga nag-iisip-isip, marami na po ang mga nababahala, nag-aalala na kung magtutuloy-tuloy ang giyerang ito, ay ano na ba ang mangyayari? Meron pong mga nagsasabi na dahil yan ika ay inihula sa Biblia, patunay na malapit nang bumalik ang Panginoong Hesukristo. Yan po yung mga usap-usapan ng marami na
sa Biblia ay ipinagpauna na mangyayari talaga yung mga gyera, yung mga digmaan ng mga bansa. At dahil malapit nang bumalik ang Panginoong Hesukristo. Ayan ang mga pinag-uusapan. At ako po, mga kapatid, mga ka-Bible study, dahil ano bang taon ngayon? 2025. Ako po ay 51 years old na. At turning 52 this coming Saturday. Sa June 21 po kasi kung loloobin ng Panginoon. Ako po ay 52 years old, 52 anyos na. Ngayon, bakit ko po nababanggit ang aking kasalukuyang edad? Kasi po, bata pa lamang po ako mga 1990s. Ang edad ko po ay 16 years old po nung panahon na yon. At doon nga po ako naanib sa grupo na MCGI, ang tawag ngayon, MCGI. Yung grupo po, yung iglesyang pinangasiwaan ng yumaong Brother Eli Soriano. 1990 po, nung si Brother Willie po ay mapaanib po sa samahan na yan. Ang edad ko po ay 16 anyos. Ang pangalan pa po noong samahan, kung hindi alam ng mga bago na mga miyembro sa MCGI, yun pa pong sa Tagalog, ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, Incorporated. Ganun ho kahaba ang pangalan noong iglesia na yan. At bandang huli po, yan ay tinawag na po sa pangalang MCGI, Members Church of God International. O ngayon, bakit po si Brother Willie ay nagbabalik po sa nakaraan? Kasi po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ewan ko lang kung may nakakatanda pa sa inyo, may nangyari din po kasing gyera noong mga 1990s na yun Baka po pwede kong tanong at makahingi ng sagot dyan sa ating mga kasama ngayong gabi. Malaman ko lang kung kayo po ay aware doon po sa binabanggit ni Brother Willie na noong mga 1990s na yan, meron din pong nangyaring gyera. At involved din po ang Israel. Sige po, baka po pwede kayong dyan, makapag-share. Para lang malaman ko po na kayo po'y nakikinig dito po sa ating pinag-uusapan. Ako po kasi noong panahon na yon, alam ko po, nangyari po yung gyera. Parang yung bansang Kuwait no? Parang yung bansang Kuwait na ang nangyari, tumulong ang Israel dahil sila ginegera. Noong, kung hindi ako nagkakamali, yung kay Saddam Hussein pa yung Iraq. Sige nga, ayan, Gulf War ng 1990. Ayan, Gulf War, Iraq. And a 42 coalition led by United States. Ayan. Yun po yung natatandaan ko na gyera. Pagkatapos ko pong makagraduate ng high school, tapos ay napamiyembro na nga ako dyan sa grupo ni Brad Eli. Sunod-sunod po yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Gera, yung Gulf War, tapos ay nandiyan lumindol noong 1990. Tapos pumutok ang Bulkang Pinatubo. O yan, mga ka-Bible study, yung mga pangyayari, yung mga kalamidad dito sa ating bansa sa Pilipinas.
lumindol, tapos ay pumutok ang Bulkang Pinatubo, tapos ay nagkaroon ng giyera dyan sa Gulf War na yan. Iyon, mga kapatid, mga ka-Bible study, noong mga panahon na yun si Brad Eli po, ang tinuturo sa mga kapatid, yanika ang mga palatandaan na malapit nang bumalik ang Panginoong Hesukristo. 31 ang nasa YouTube live po na mga ka-Bible study natin. Hindi ko na po kayo babatiing isa-isa dahil gusto po nating yung oras po natin sa Bible study ay talagang magamit natin para po sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Binabati ko po lahat ng ating mga kasama ngayong gabi, ang mga nasa abroad at ang mga nasa Pilipinas na mga kasama natin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon, yun nga pong nangyari noong mga 1990s na yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Dito sa Pilipinas, naranasan natin yung lumindol. July 16, 1990 yun pagkakatanda ko. Tapos, nangyari din yung pagputok ng Bulkang Pinatubo. Baka hindi ko na matanda kung anong yun. Kung anong buwan at taon. Malaman lang din natin at para na rin sa mga bago nating mga viewers, ma-inform na may ganong mga nangyari sa mga nakaraang mga panahon. O tapos, ito pa, yung nangyaring giyera na yan, yung Gulf War. At that time, mga kapatid, mga ka-Bible study, si Brother Eli po, ay binabasa po niya yung nasa aklat ng Mateo. Kapitulo 24, 6 hanggang 8. Babasahin ko po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung tungkol sa Bulkang Pinatubo, pakihanap natin kung kailan nangyari yon. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari tatapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at dilindol sa iba't ibang dako. Tatapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng mga kahirapan. Yan. Ito po mga kapatid, mga ka-Bible study, binabasa po nung araw ni Brother Elian. At pag binasa niya yan, ang paliwanag na pong ibinibigay na, ayan mga kapatid, ito po yung mga ipinagpauna na mga hula na magaganap bago ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ayan, dahil binasa po yung Mateo 24:6 hanggang 8. Nandyan yung mga digmaan, tapos ay nandyan yung mga kagutom, lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng mga bagay na ito ay isang pasimula ng kahirapan. Ayan, ang paliwanag po dyan ni Brother Eli, bago bumalik ang Panginoong Hesukristo, yan ang ating mga masasaksihan, mga mangyayari. Nandyan ng giyera, nandyan ng mga kagutom, nandyan ng mga paglindol sa iba't ibang mga dako. Kayo po ba nakaka-relate sa ating mga ka-Bible study ngayong gabi? Baka naman pwede kayong mag-share. Pwede kayong mag-comment dyan para patunayan po na kung kayo ba po ay naging miyembro din sa MCGI ni Brother Eli Soriano, ay mapatotohanan po ninyo na ganun nga ang mga ibinigay ni Brother Eli.
na paliwanag. Yan po sa Mateo 24, 6 hanggang 8. Na ang sabi ni Brother Eli, malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, nung panahon na yon, mga kapatid, nang magsabi si Brother Eli na dahil malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo, yung mga estudyante, yung mga pumapasok pa sa eskwelahan, tumigil na kayo sa pag-aaral at mag-aral na lang kayo ng Biblia, magmanggagawa na lang kayo at tumulong kayo para mangaral ng mga salita ng Diyos. Yun ang panawagan po ni Brother Eli noong mga 1990s na yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo, nangyayari na ang mga palatandaan, yung mga hula na yan, dapat tayo ang atin nang intindihin, hindi na yung pag-aaral. Sabi pa ni Brother Eli, yung ikang mga anak nyo na yan na maliliit na bata, hindi na sila lalaki, hindi na sila tatanda dahil malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo. Ayan. Sabi ni Channel S, nung bago ako, dati meron na lang daw mga 7 years. Ayun, sinasabi nga ni Brother Eli yan na yung swerte na ika pagka umabot pa ng mga 7 years, 10 years, nandiyan na ang Panginoong Jesucristo. Ang eruption po ng Mount Pinatubo, yung pagputok ng bulkang Pinatubo, 1991, June 15, June 15, 1991. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study, nung mangyari po yan katanghaliang tapat biglang dumilim yung mga manok sumilong sila. At talagang dahil dumilim ang paligid, dahil nga po pumutok ang bulkang Pinatubo, yung mga ashfall, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yun namang lindol July 16 ng 1990. Yun ang aking natandaan July 16 ng 1990. Ang bulkang Pinatubo pala June 15 ng 1991. Tapos sumunod pa nga po yung Gulf War na yan. Nung mga panahon na yun napagtagni-tagni ni Brad Eli, napagdugtong-dugtong niya. Yung mga pangyayari na yun at binasa pa nga sa Biblia, yung binasa nating Mateo 24:6-8. At nang magpaliwanag na si Brad Eli, doon na po mga kapatid, mga ka-Bible study, binigyang diin ni Brad Eli na yan yung mga ipinagpauna na mga palatandaang magaganap bago muling bumalik ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang kanyang sinabi noon, yung mga estudyante, yung mga nag-aaral, wag yun nang tapusin ang inyong pag-aaral. Yung mga professional naman, yung mga may trabaho, tumulong na lang kayo sa pangangaral ng mga salita ng Diyos. Magmanggagawa na lang kayo. At tuturuan ko kayo, sabi ni Brother Eli, ng Biblia. Tapos isa pa sa sinasabi ni Brother Eli, wag na kayo mag-aasawa. Yung mga binata't mga dalaga noong mga 1990s na yon, yung mga manggagawa talagang kahigpitan ng pagbabawal ng pag-aasawa. Ngayon yan tinatanggi, yan kinakaila, hindi ra totoong ipinagbawal ni Brad Eli ang pag-aasawa noong mga 1990s. Alam niyo po mga 1980s pa, talagang may pagtuturo na si Brad Eli na ipagbawal ang pag-aasawa. Ngayon, ebidensya ko na talagang meron ng ganyang pagtuturo si Brad Eli na ipagbawal ang pag-aasawa. Nandiyan pa naman po si Sister Luz, yung aking partner nung araw na partner ko po sa pagbabasa. Yan ang tawagan namin nung araw, partner. Ayan.
Kasi Sister Luz po ay naunang taga-basa yan eh. Na babae ni Brother Eli. Hanggang sa dumating ako. Yun, si Sister Luz, hanggang ngayon ay pagka nga napapanood ko si Sister Luz na vlogger na lang ngayon nagbablog na lang tungkol sa mga halamang gamot. Hindi na po kasi si Sister Luz taga-basa. Hindi na rin po siya nagmamanggagawa. Wala na pong papel. Wala nang ginagampan ng papel si Sister Luz sa MCGI. Hindi na rin siya principal doon sa La Verdad, sa eskwelahan. Dahil nung siya po ay senior na, mag-dual citizen si Sister Luz. Dual citizen, yung Filipino citizen at senior citizen. Ang alam ko po ay siya ay nag-retired na sa pagiging principal. Yun po, mga ka-Bible study, noong mga panahong ipinagbabawal ni Brad Eli ang pag-aasawa, mahigpit siya dyan. Pagka mayroong sumuway, mayroong mga manggagawang nagligawan, suspindido. Pagka naman nagtanan, ay talagang si Brad Eli gagalit nung panahon na yun. Meron pang sinususpindi ng walang tanig na panahon. Sinususpindi ng habang buhay, mga kapatid. Ayan, si Channel S. Sa pag-aasawa nga po ako nasuspindi kasi bawal. Ayan, kita nyo, meron pong nagpapatunay sa sinasabi ni Brother Willie na talagang pinagbabawal yung pag-aasawa noong mga panahon na yan. Ang sinasabi ko nga po yung 1990s yung panahong ako'y naani, pero pag umatras ka pa noong mga 1980s, kasi yun ang sabi ni Brad Eli 1980s yung official siya talagang noong magprograma na sa radyo, telebisyon noong mga panahon na yon. Ayan, si Lansang, tumigil din ako sa pag-aaral kawili at di na nag-asawa. 94 po ako naanib. Ayan. Si Arlie Lansang po, kasama ko pala siya na tumigil sa pag-aaral. Huminto sa pag-aaral at siya po hindi na nakapag-asawa. Si Brother Eli nga, nung panahon na yun, pinagmamalaki niya sa pasalamat. Sige nga, yung mga napatanda kong mga binata't dalaga, umakyat nga kayo dito sa stage. Yan, tatawagin ni Brad Eli sa pasalamat yung mga hindi na nag-asawa, mga tumandang binata't tumandang dalaga. Pag nasa stage na sa pasalamat, sasabihan ni Brad Eli, sige nga, awitin nyo nga yung ang buhay dalaga ay tunay na maginhawa sa piling ni Jesus sa iglesia ng mag-ama. Malayang palagi kahit saan ka pumunta, sa pasasalamat, sa pulong at sa pagsamba. Ayan ang national anthem ng mga matandang binata't dalaga. Si Sister Luz pa ang dyan, nangunguna. At ang may asawa, problema ang amumuhay, ligalig ang isip, maging gabi, maging araw, walang isasaing problema ang iuulang. Nagkukulang sa Diyos sa tungkuling sinumpaan, kay sarap ng buhay ng binata't dalaga. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya nga, merong ganong awit na niletrahan si Brother Eli. Dahil kinakampanya niya yung wag nang mag-aasawa. Talagang ipinagbawal ni Brother Eli ang pag-aasawa. Kaya lang naman yan ay nabasag. Dahil nga si KDR ang ang unang sumuway.
Nung palang naghihigpit si Brad Eli sa iba, pinagbabawalan niya mag-asawa, si KDR naman pala, 7 taon nang nakikipag-live-in. Naloko na. O ngayon, balikan po natin itong ating tinatalakay. Yan kasing Mateo 24 sa 1-8. Kaya ko po yan ay binasa. Kasi sa panahong ito na nagyaygera ang Israel at Iran, meron din pong mga binabasa uli itong Mateo 24. At ang ibinibigay nilang paliwanag dyan, malapit na kasing bumalik ang Panginoong Hesukristo, kaya talagang mangyayari yan. Di ba sinabi na makakarinig kayo ng mga digmaan, alingaw-ngaw ng mga digmaan, titindig ang bansa laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. Ayun, yan, nangyayari na ngayon. Nagyaygira na kayo ng bansang Israel at bansang Iran. O kaya kailangan na talaga na tayo paghandaan na natin ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Malapit na siyang bumalik. Ngayon, ang nagiging problema po mga kapatid, mga ka-Bible study, 1990, noong yan basahin ni Brad Eli, yung mga talata na yan, hindi pa niya ako taga-base, binabasa na ni Brad Eli yan. Hanggang sa dumating yung panahon na ako'y taga-basa ni Brad Eli, 1994 po ako nag-start bilang taga-basa ni Brad Eli hanggang 2006. Mga kapatid, mga ka-Bible study. Itong Mateo 24 na yan, ganun nga po, pag binasa, ang ibinibigay na paliwanag, para sa malapit na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Ang nangyari po mga ka-Bible study, hindi pa rin naman bumalik ang Panginoong Hesukristo hanggang ngayon naman hindi pa naman bumabalik ang Panginoong Hesukristo dito po sa mundo. Ay ang nangyayari sa mga iba, bakit ganun? Sabi ni Brad Eli, malapit nang bumalik ang Panginoong Hesukristo, darating na ang Panginoong Hesukristo. Anong taon na ngayon? 2025 na. 1990 nung sabihin ni Brad Eli, na babalik na ang Panginoon, hindi naman siya bumalik. Kaya yung iba, nawala na po ng pagtitiwala. Hindi na po naniniwala sa Diyos, hindi na rin naniniwala sa Biblia. Meron po, sinisisi pa ang Biblia. Marami daw pong nasirang buhay dahil pinaniwalaan ng Biblia. Naiiling po ako doon sa mga gano'n na nag-exit, mga exiter sa MCGI. Ang napagbalingan po nila ng sisi ang Diyos. Pati ang Biblia, ayaw na rin nilang paniwalaan. Samantalang si Brad Eli ang may ginawang mali. Si Brad Eli ang mayroong ginawang paglilikot, pandaraya. Bakit naman sa Diyos nagalit ang iba? Pati ang Biblia ayaw na rin paniwalaan. Ayan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. 48 ang nasa YouTube live na mga kasama natin. Salamat at yung ating mga ka-Bible studies sa Facebook dito nagpuntahan sa ating YouTube channel. Yun po yung gusto kong bigyan po ng paglilinaw. Yang Mateo 24, Kapitulo 24, binasa ni Brad Eli noong 1990s. Ang paliwanag na binibigay, yung mga nakasulat dyan, mga palatandaan na muling babalik si Jesus Christ. Ngayon, sa panahon nating ito, dahil nagyegera ang Israel at Iran, may mga tagapagturo, yan din ng kanilang ibinibigay na paliwanag. Babalik ng muli ang Panginoong Hesukristo. Malapit na siyang bumalik, kaya kailangan na ang mga tao'y magbalik loob na. Kung kayo naman ay miyembro na sa iglesia, sa MCGI,
Mariringgan nyo po yung panawagan na yung inyong mga ari-arian, yung inyong mga bahay, yung inyong mga lupa. Ano ba ang plano nyo dyan? Ano ba balak nyo dyan? Baka pwedeng yan ay ibenta nyo na at itulong nyo sa gawain. Hello. Kasi ganun po nung 1990s Nasabi ni Brother Eli, ba't pa kayo nagpapatayo ng bahay? Ba't pa kayo bumibili ng lupa? Parang hindi kayo naniniwala na muling babalik ang Panginoon, malapit na siyang bumalik. Hello? Ganun nga po ang nangyari noong 1990s. Dinidiscourage ni Brother Eli yung mga miyembro na magpundar pa ng mga ari-arian. Bumili ng lupa, magpatayo ng mga bahay. Itulong nyo na lang sa iglesia yan. Sabi ni Brad Eli, yung inyong mga pera sa bangko, yung mga nakadeposito inyong pera sa bangko, sabi, ano gagawin nyo dyan? Itulong nyo na lang sa gawain. Ang nangyari po, may mga naniwalang mga miyembro. Nagbenta ng bahay, nagbenta ng lupa, at ibinigay nga kay Brad Eli at sila nakitira na lang sa Palit, Pampanga, doon sa Pasalamatan. Yung mga nagbenta ng kanilang mga properties, binigay kay Brad Eli, tapos binigyan nilang ni Brad Eli ng isang kwarto na titirahan yung mga miyembrong nagbenta ng kanilang mga ari-arian. Tapos itong bandang huli, yung mga residente doon sa Pasalamatan, pinaalis naman ni KDR. Yung mga nanirahan doon, yung iba bumili pa ng mga unit doon sa mga building po doon. Ang nangyari naman, nung si KDR na ang nangangasiwa, ang una niyang ginawa paalisin, palabasin yung mga residente na nakatira doon sa convention center. Naloko na. Yan po, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang kaawa-awang sinapit ng mga miyembro. Kasi sinabihan ni Brad Eli na magpupundar pa kayo ng bahay, bibili kayo ng lupa. Yan naman saan mapupunta? Susunugi lang naman sa apo yan Uulan mula sa langit, ulat, apoy na masakit. Sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit. Sa mga taong bulisik, ang mga torret palasyo, bahay madlang, edipisyo, mga kalakan sa mundo, walang pagsalang totoo, magiging uling at abo. Ayun. Pagka ginamit pa ni Brad Eli yung pasyon, yan, papatunayan niya na susunugi lang naman sa apo yan. Pero ano po nangyari, mga kapatid, mga ka-Bible study? Ano ang ating napatunayan? Nang si Brad Eli po'y pumanaw, yumao, namatay. Ano ang ating napatunayan? Si Brad Eli pala ang nagpundar ng mga ari-arian. Diyan sa Brazil ilang mansyon ang pinatayo ni Brad Eli. Tapos nagpatayo pa si Brad Eli ng nightclub, yung Area 52 na nagbebenta ng mga alak. Naloko na. Yung mga luxury cars diyan sa Brazil. Sabi ni Brad Eli, lahat ng yan susunugin sa apoy. Bakit? Sinabihan niya yung mga miyembro na wag nang magpundar ng mga properties. Siya pala ang nagpundar. Na bandang huli, pinag-aaway-awayan pa, pinagkagalitan pa ni KDR at ni Private Nurse Yuli. Di ba? Tapos si KDR, dito naman sa Pilipinas, hindi rin naniniwala sa mga tinuro ng tiyuhin niya. Bakit? Nandyan ang KD Rock.
Nandyan yung mga negosyo ni KDR. Pagdating sa negosyo, yan ang pinapaganda. Yan talaga ang ginagastusan. Pero yung para sa iglesia, mga nakatiwangwang. Yung ospital, wag niyo munang ipagmayabang yung ospital na libre. Sobra naman itong mga fanatics. Pinagyayabang nyo na libre ospital, hindi pa nga tapos. Nakita ko po sa Facebook talagang pinupush ng mga fanatics na meron silang libreng ospital sa Apalit, Pampanga. Hindi pa nga yari, hindi pa nga tapos Tapos pinagyayabang nyo na. Ngayon, balik po tayo sa ating tinatalakay. Yang Mateo, Kapitulo 24. Pag-usapan natin, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yan po ba ay yan po ba para talaga sa pagbabalik ni Jesus Christ, yung mga nakasulat dyan? Yan ba para dyan sa si Jesus Christ ay babalik para ang mga Kristiyano ay alisin dito sa lupa, yung tinatawag na rapture? Talaga bang yung mga binabanggit sa Kapitulo 24 ng Mateo ay tumutukoy sa pagbabalik ni Jesus Christ na yan nga po yung tinatawag na rapture? O yan po ang ating ipagpapatuloy. Bigyan ko po muna ng daan yung ating mga prayer requests. At pagkatapos po ng prayer request, ay itutuloy po natin itong ating tinatalakay. Sige po, basahin ko lang muna yung written testimony ng isang prayer request na binigyan natin ng pagkakataon sa programa. Galing po ito kay kapatid na Felix Mendoza. Malaki na po ang pagbabago at nawala na po ang pamamaga. Lumalabas na po ang puti sa gilid ng aking mata. Marami pong salamat sa inyong pag-pray sa akin. Ito po ay patunay na ang Diyos ay nagpapagaling. Salamat po. Praise the Lord. Hallelujah. Ayan. Purihin ng Panginoon sa kagalingan na ipinagkaloob sa mata ni kapatid na Felix Mendoza. Yan. Salamat po sa inyong pinadala na picture at written testimony. Salamat po sa kagalingan na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoong Diyos. Sige po, yung iba pong mga prayer request, pakibigay lang po ang pangalan ng tao na may sakit, kung ano po sakit karamdaman noong tao. Itong si Kim Milanes na merong prayer request para po sa kanyang slot for fiancé visa appointment sa Germany. Sige po, ipag-pray po natin yung inyong slot for fiancé visa. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inaalis ang anumang hadlang sa gabal upang magkaroon ng slot for fiancé visa appointment sa German Embassy sa Manila, si kapatid na Kim Milanes. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob sa pangalan ni Jesus na magkaroon sa lalong madaling panahon ng slot for fiancé visa appointment sa German Embassy, si kapatid na Kim Milanes. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ang isa pang prayer request para po naman dito kay Brother Jojo Pascua. Lumbar sciatica. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, lumbar sciatica. Inuutosang mawala sa katawan ni Jojo Pascua. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa katawan ni Jojo Pascua. In Jesus' mighty name.
Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next, para kay Rodrigo Bartolay Jr., kidney stone. Sa pangalan ni Jesus, kidney stones, inuutusang malusaw, mawala sa katawan ni Rodrigo Bartolay Jr. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa kidney, buong katawan ni Rodrigo Bartolay Jr. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Next po na prayer request. Sino naman yung nandyan? Kay Victor Gomez. Victor Gomez, Bukol, sa bile duct, Almoranas. Bukol, bile duct, Almoranas, renal cyst at cataract sa asawa ko, Daisy Gomez. Bukol sa goiter. Oo. Talagang pagka yung prayer request niyo, pinagdudugtong-dugtong niyo kasi. Unahin ko po muna yung sa inyong anak. Diana Gomez, ibigay ng Panginoon ng right man. Oh. Sana po yung nanliligaw sa anak ninyo kilalanin nyo rin para makatulong kayo na makilatis yung nanliligaw sa inyong anak. Dahil babae yung inyong anak, maganda maiharap sa inyo yung mga nanliligaw nang kayo mismo ay makatulong para sa mapapangasawa ng inyong anak. Sige po, sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob kay Diana Gomez ang mabuting asawa na makakasama sa habang buhay. Sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para naman kay Daisy Gomez na bukol sa goiter, sa pangalan ni Jesus, bukol sa goiter. Inuutusang malusaw kay Daisy Gomez. Pagkaloob ang kagalingan sa katawan ni Daisy Gomez. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Kay Victor Gomez naman, sa pangalan ni Jesus, inuutusang malusaw ang bukol sa bile duct, mawala ang almoranas, ang renal cyst at cataract sa katawan ni Victor Gomez. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Victor Gomez. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Para kay Jessie Bautista, sakit sa kidney at operation ng pistula sa Thursday. Sa pangalan ni Jesus. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang matagumpay na operasyon sa pistula na isasagawa sa Huwebes kay Jessie Bautista. Sa pangalan ni Jesus, sakit sa kidney inuutusang mawala sa katawan ni Jessie Bautista. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Okay po. Prayer request para din po sa isa pang kukuha ng entrance exam. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob na makapasa sa A-level exam for university entrance. Si Leia Rain Contrevida. Sa dugo ni Jesus, inaalis ang anumang hadlang at sagabal upang makapasa sa university entrance exam sa United Kingdom. Si Leia Rain Contrevida in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, lahat po noong mga narito na mga ka-Bible study natin, sumabay po sa ating commanding prayer na gagawin. Kayo na po magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman yan na ating uutusan.
Sige po, para po kay Sister Ninita Chuya, yung kanyang mga properties na ibinebenta, ipag-pray po natin sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Inaalis ang anumang hadlang sa gabal sa pagbebenta ng mga properties ni Sister Ninita Chuya. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang sure buyer na bibili ng kanyang mga binebentang properties upang siya'y makapagbayad ng kanyang mga loan. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yung lahat po ng mga narito sa YouTube, sumabay po kayo sa ating commanding prayer na gagawin. Kayo na po ang magsabi kung ano pong mga sakit karamdaman niya na ating uutusan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusang umalis at mawala sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit, anumang karamdaman. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan, kasiglahan at kalakasan sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung ating mga ka-Bible study, ihingi po ako sa inyo ng update. Magsabi po kayo kung kayo po ay tumanggap ng kagalingan. Instant healing or gradual healing mula sa Panginoong Hesus. Magpasalamat po tayo. Gawa po tayo ng short video testimony, written testimony para magpasalamat sa Panginoon, ipamalita natin ang kanyang kabutihan, ang kagalingang ipinagkaloob niya sa atin, ang pagsagot niya sa ating mga prayer requests. Sige po mag-iintay po ako sa inyo mga ka-Bible study. Hanggang dito po muna at tayo po'y mag-break saglit sa pamamagitan po ng isang short video. Pagkatapos po ng short video, itutuloy po natin itong ating tinatalakay. Magandang tanghali po sa mga kapatid sa pananampalataya kay Jesucristo, kapatid na Susan de la Cruz na nabautismuhan po ng John 16, 2024 sa pangunguna po ni Brother Willie Santiago. Ako po ay nagpapasalamat. Napagaling din po ang aking sakit sa dugo. Nagkaroon na ng leukemia. Pero dahil po sa pamamagitan ni Brad Willie, ako po ay gumaling dahil pinagdasal po niya ako na sana po ako po ay pagalingin ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoong Ama nga nasa langit. Maraming salamat po at ako po'y gumaling at sa ngayon po okay na rin po yung aking katawan at ako din po pala nagpapasalamat at pati po yung aking alaga noon sa Qatar na si Rakan Rashid, yung bata po na inalagaan ko ay may karamdaman din pong TB. Tapos po, hiniling ko po pala na ipagdasal ni Brad Willie Santiago. Gumaling naman po siya. Sa awa po ng Panginoon, dininig din naman po ang panalangin ni Brad Willie. At ang aking po high blood ay bumaba na rin po sa ngayon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, Hesukristo at ang ating Espiritu Santo, Amang nasa langit. Ginamit po niyang si Brad Willie para po ako'y pagalingin. Maraming salamat po. Happy Thanksgiving po sa lahat ng kapatid sa iglesia. Maraming salamat po.
Hinahanap mo ba ang isang makabuluhang usapan tungkol sa pananampalataya at mga issue sa lipunan? Tara na sa Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Isang natatanging programa kung saan tinatalakay ang mga kasalukuyang issue, panlipunang usapin at mga bagay tungkol sa pananampalataya. Live tuwing Martes at Huwebes, 9:30 hanggang 10:30 ng gabi sa Facebook at YouTube. No topic too heavy, no question too small. Mula sa balita hanggang sa Biblia, sabay-sabay nating unawain. Kaya iset nyo na ang inyong alarm at samahan kami sa Talakayan. Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Live sa Facebook at YouTube. Disclaimer, this video is for educational and informational purposes only. The views expressed are personal opinions and experiences of former MCGI members. We do not intend to defame or attack any group, belief system, or individual. All references to doctrines or practices are shared in good faith. We respect everyone's right to believe and encourage viewers to think critically and do their own research. Harassment, hate speech, and cyberbullying are not tolerated. Any copyrighted content used falls under fair use for commentary and education. The creators are not liable for how this content is interpreted or used. Muli po, magandang gabi sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Dito po ngayon sa ating segment, Talakayan at Kwentuhan with Brother Willie Santiago. Sa gabi pong ito ay solo po si Brother Willie, hindi po makakasama si Brother Edwin dahil po nagka-problema po yung internet connection ni Brother Edwin. Kaya sa gabi pong ito ay ipagpatuloy po natin. Ito ang ating tinatalakay, ang nangyayari po ngayon na giyera sa pagitan po ng Israel at ng Iran. Dahil nga po doon sa Kapitulo 24 ng Mateo, yan ang pinagbabatayan ni Brother Eli Soriano at ng ibang mga pastor, para ituro na yung mga nakasulat diyan na mga pangyayari, yung mga digmaan, yung mga kagutom, yung mga lindol, yan patungo yan. Lahat ng yan papunta. Ang itinuturo ang malapit na pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kagaya nga po nung nasabi ko, nung una kong marinig po yan 1990. Ako po'y 16 years old. Ngayon po ako po ay magsi-52 na sa June 21. Yan pa rin po yung mga ibinibigay na paliwanag ng ibang mga pastor, ibang mga tagapagturo na yung mga digmaan na yan, giyera, kagutom, lindol, ay mga palatanda ang ibinigay ng Panginoong Hesukristo para sa kanyang muling pagbabalik, yung kanyang muling pagparito. O ngayon, gusto ko pong agad na bigyan po ng pansin, ito pong mga nakasulat po sa Mateo Kapitulo 24. Pagka po ito po'y ating pinag-aralan, mga kapatid, mga ka-Bible study, ang magkakausap po rito ay ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga apostol. Tama po ba? Sa ating mga kapatid, mga ka-Bible study, kung pwede po kayong mahingan ng reaction dyan. Sang-ayon po ba kayo na ang magkakausap po rito
sa Kapitulo 24 ng Mateo ay ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga alagad. 24:1, at lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Ayan. Pinakita ng mga alagad sa Panginoong Hesukristo yung mga gusali ng templo. Ano po nangyari? Sa 2. Tatapos siya sumagot at sa kanila sinabi, hindi baga ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Ano po subject matter dito mga kapatid, mga ka-Bible study? Ang pinag-uusapan po, yung mga gusali ng templo. Yung mismong templo ng mga Hudyo sa Jerusalem po yan. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Mga kapatid sa YouTube, mga ka-Bible study sa YouTube, ang pinag-uusapan po ay ang pagkawasak ng templo ng mga Hudyo. Tama po ba? May kausap po ba si Brad Willie? Pakirefresh naman tong aking monitor. Malaman ko lang kung sumasagot yung mga tinatanong natin. Pag-aralan po ng ating mga ka-Bible study ang Kapitulo 24 ng Mateo. Ang magkakausap po diyan ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga alagad. Ang concern po tungkol po sa templo ng mga Hudyo. Sinasabi ng Panginoong Hesukristo kasi itong mga alagad, namamangha sila doon sa mga gusali ng templo. Na-amaze sila pero sinabihan sila ng Panginoong Hesukristo na dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ibig sabihin, pinagpauna ng Panginoong Hesukristo na ito palang templong ito na nagagandahan ng mga alagad, namamangha. Yung Herod's Temple po yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Diyan po si Jesus Christ inihandog nung siya sanggol. Diyan din po sa templo na yan siya nung siya edad 12 anyos naiwan ng kanyang mga magulang. Ngayon, pinagpauna ng Panginoong Hesukristo ang pagkawasak ng templo na yan. Yan nga pong second temple, Herod's Temple, mga kapatid, mga ka-Bible study. At yan po'y nawasak nga talaga. Noong 70 AD. 70 AD. Sa pangunguna po ni General Tito, na general ng mga sundalo ng Roman Empire, nawasak po ang Jerusalem, pati ang templo sa Jerusalem. Amen. Nagkakaintindihan po sa mga Bible study natin. Dapat po, ang matanim sa isip natin, yang Mateo, Kapitulo 24, 1, patuloy-tuloy, ang setting po niyan, ang setting ay sa Israel. At ang mga concern po diyan mga Jewish people, mga lahing Hudyo. Amen. Mag-amen naman po. 45 ang nasa YouTube live ng mga ka-Bible study. Mag-amen naman po ang sumasang-ayon. Kaya ko po kayo binibigyan ng background yan po sa Mateo Kapitulo 24 kasi binabasa nga po yan sa panahon nating ito. Dito sa Pilipinas, binabasa ng mga pastor kasi nga nagyegera ang Israel at Iran. Dahil binabanggit yan yung mga digmaan, mga giyera, ina-apply nila ngayon. Nitong mga nagbabasa ng Biblia. O ngayon,
Ayan. Sumasang-ayon po kayo na ang magkakausap po diyan ay mga lahing Hudyo. Ang Panginoong Hesukristo at ang kanyang mga alagad na mga lahing Hudyo. Ang pinag-uusapan ay ang pagkawasak ng templo. Ngayon, ano nangyari nang marinig ng mga alagad na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na mawawasak yung templo na yan? Tuloy. Sa 3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Nagtanong yung mga alagad, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po yung tinatanong nila na yon? Yung pagkawasak ng templo. Amen. Naintindihan po ba natin? Naging interesado ang mga alagad na malaman kung kailan mangyayari yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na mawawasak nga po yung templo na yan ng mga Hudyo. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? O nangyari na nga po yung pagwawasak ng templo 70 AD. Ayon sa kasaysayan, sa history. Tapos, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Yung pangalawang tanong ng mga alagad. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Ayan. Dito po sa binasa nating salin sa Tagalog, katapusan ng sanglibutan. Pero po doon sa orihinal na salita na ginamit sa Griego, ang nakasulat po ay aion. A-I-O-N. Aion. Ang ibig sabihin po niyan ay age. Panahon. Mga ka-Bible study. Sa Tagalog, sanlibutan katapusan ng sanglibutan. Pero sa Greek, aion. Age sa English. Panahon sa Tagalog. Ano dapat nating maintindihan dito? Tatlong tanong po yan Tatlong tanong ang itinanong ng mga alagad sa Panginoong Hesukristo. Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Pagkawasak po ng templo. Ano magiging tanda ng iyong pagparito? Yung pagparito ng Panginoong Hesukristo. O ngayon, ang tinatanong ko po sa ating mga Bible study, yan bang pagparito na yan na sinasabi, pagparito ng Panginoong Hesukristo, rapture ba yan? Yan po ba yung paparito si Jesus Christ para kunin sa lupa ang mga Kristiyano? Tapos, ano pa yung isa pang tanong? At ng katapusan ng panahon. Ngayon, ituloy natin ang pagbabasa sa mga talatang kasunod. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Nakikinig po ang mga Bible study natin. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Bakit? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Napansin niyo po yung salita ng Panginoong Hesukristo? Yung mga magliligaw, ano gagawin nila? Marami ang magsisiparito. Saang lugar po yung tinutukoy na yon? Sige nga, kung naiintindihan ng ating mga ka-Bible study yung ating tinatalakay. Si Jesus Christ at ang mga alagad niya, mga lahing Hudyo sila magkakausap. Nasaan po ba sila?
Hindi po ba nasa Israel? Ang pinag-uusapan nila ang templo, ang pagkawasak ng templo. Tama po. No, ngayon, sabi ng Panginoong Jesucristo marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Saang lugar po yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo na yung mga magliligaw, marami sila, paparito? Saang lugar po yun sa mundo? Ayan, sa Israel. Sa Israel. Ayan, salamat po sa mga sumasagot. Ibig sabihin, naiintindihan niyo po yung ating tinatalakay. Ang lugar po sa Israel. Marami ang magsisiparito sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo, Mesiyas, at ililigaw ang marami. Tuloy. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari tatapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. At magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Tatapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Tuloy. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapopuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Tuloy. Kung magkagayoy, maraming mga titisod at mga kakanuluhan ng isa't isa at mga kakapuotan ng isa't isa. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Tanong ko sa mga ka-Bible study, saan po mangyayari yung mga binabanggit na ito ng Panginoong Jesucristo? Na magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Hindi po ba sa Israel yan? Tama po. Dapat nating makita na ang atmosphere po, ang setting ay sa Israel. Ang concern po ay mga lahing Hudyo. Amen. Amen po sa mga ka-Bible study natin sa YouTube. Anong patunay na talagang ito po'y yung mga binabanggit dito sa Israel po yan sa mga lahing Hudyo. Tuloy ang basa. 12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Tatapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Tuloy. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagay darating ang wakas. Tuloy. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Tuloy. Kung magkagayoy, magsitakas sa mga bundok ang nangasa Judea. Ayan po, mga ka-Bible study. May binabanggit po ritong Judea. O saan po ba yung Judea, yung Judea, di po ba yan sa Israel? Tama po. Pagka tinuloy-tuloy natin ang pagbabasa, Mateo Kapitulo 24, dapat ang makita nating setting sa Israel. Ang magkakausap, lahing Hudyo. Kaya yung mga binabanggit dito ni Jesus Christ, ang concern po sa Israel at mga lahing Hudyo. Amen.
Ang sabi po, pagka nilapastangan na po yung dakong banal, yun nga po yung templo, kailangan magsitakas sa mga bundok ang nasa Judea. Tuloy. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. At tapat sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong tag-ginaw o sa Sabat man, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya po tinuloy-tuloy ang pagbabasa para patunayan sa inyo na yung mga binanggit dito ng Panginoong Hesukristo, yung mga nakasulat dito, ang concern po ay sa Israel at ang mga lahing Hudyo. Kasi nung araw, binabasa to ni Brad Eli, yung Mateo, Kapitulo 24. Kaya lang, ang aplikasyon ni Brad Eli, dito yan sa Pilipinas. Kaya ho, nagka-problema ang turo ni Brad Eli. Kasi pag tinuloy-tuloy po natin ang basa, sige, tuloy natin ang basa. 21, sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasibulan ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas, tatapat dahil sa mga hirang ay paiikliin ng mga araw na yaon. Mga kapatid, mga ka-Bible study, pag binasa pala natin yung Mateo Kapitulo 24, 1, tuloy-tuloy, hanggang 21, may binabanggit na malaking kapighatian. Saan po mangyayari ang malaking kapighatian na yan? Sino po makakaranas ng malaking kapighatian, mga kapatid, mga ka-Bible study? Sige po, sagot po yung ating mga kasama. 49 ang nasa YouTube live ng mga ka-Bible study natin. Dahil po sa ating ginawang pagbabasa, Kapitulo 24:1, patuloy-tuloy hanggang 21. Nabasa natin, meron pong binabanggit na Judea, binabanggit Sabat, binabanggit po malaking kapighatian. Lahat po pala ng mga ito sa Israel po yan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya nang ituro ni Brad Eli ang malaking kapighatian, in-apply sa Pilipinas, in-apply sa iglesia, sablay. Sumablay po si Brad Eli dyan. Yung pasalamatan sa Apalit, Pampanga, yung convention center po doon, sabi ni Brad Eli, yan ay pinundar, pag-iipunan ng mga kapatid para sa malaking kapighatian. Diyan iipon-ipon ng mga kapatid habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Sa tinuro ni Brad Eli, si Jesus Christ, pagka bumalik, si Jesus Christ mula sa langit, pupunta sa Apalit, Pampanga, sa Pilipinas. Naloko na. Wag naman ho kayo mapipikon sa akin, yung mga fanatics ni Brother Eli, yung mga hanggang ngayon ay pinanghahawakan pa rin si Brad Eli, ang mga tinuro ni Brad Eli. Dito pa lang po sa ating ginawang pagbabasa. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24, 1, patuloy-tuloy, mali po ang naituro sa atin ni Brad Eli dyan. Mali ang kanyang mga binigay na paliwanag dyan. Kaya nga, dahil mali, marami pong mga nasirang buhay. Diyan sa mga tinuro ni Brad Eli na yan.
Yang malaking kapighatian, maraming buhay na sinira si Brother Eli. Noon nga nakaraang June 12, yung isang exeter sa MCGI na abogado kakwentuhan ko Sabi ko, attorney, buti ka ako, tinuloy mo yung pag-aaral mo. Kasi kako, nung panahon na yun sabi ni Brad Eli, wag nang magtapos ng pag-aaral sabi sa akin nung kapatid na abogado, o nga Brad Willie, tinuloy ko talaga kasi pangarap ko yun na maging abogado mabuti ka ako pinagpatuloy mo at natapos mo yung pag-aaral mo at ikaw abogado na ngayon. Kawawa ka ako yung marami na mga estudyante na huminto sa pag-aaral. Tumigil sa pag-aaral. Ako nga po'y kasama doon sa maraming mga estudyanteng huminto sa pag-aaral. Kasi si Brother Josel noong magdoktrina sa amin hinikwento ni Brad Josel yung kanyang karanasan na si Brad Josel hindi na rin nagtapos ng pag-aaral. Yun ang sabi ni Brad Josel, ako ikaw, huminto na ako sa pag-aaral kasi nga malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo At si Brad Eli, yun din na sinasabi, wag nang magtapos sa pag-aaral. Tumulong na lang sa pangangaral ng mga salita ng Diyos, manggagawa na lang. Kaya ako po, mga Bible study, after ko po ng high school, nakapasok pa ako ng first year college sa CEU Mendiola, Centro Escolar University. At bala ko nga po talagang magdentista noong araw. Dahil nga ganun ang nangyari, sa nadidinig ko kay Brad Eli, yung mga paksa niya, tapos si Brad Josel nakasama ko rin, naging malapit din kami ni Brad Josel. Yun na sinasabi ni Brad Josel na kahit siya nga, hindi na niya nagawang tapusin pa yung kanyang pag-aaral. Kaya nga nung panahon na yon, mga ka-Bible study, naging paborito ko yung kanta ni Nonoy Sunyig. Kung natapos ko ang aking pag-aaral, di sinsana'y meron na akong dangal na ihaharap sa'yo at ipagyayabang. Ayun. Kung di dahil sa barkada ay tapos ko na ang pag-aaral na nagbibigay ng halaga. Sa awitin kong ito mulang madarama, mga pangarap kong walang pangangamba. Ayun. Ako ho kasi nabarkada kay Brad Elit, kay Brad Josel Kaya hindi ko na natapos yung aking pag-aaral. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo po na marami pong nagkamali dito po sa Mateo Kapitulo 24. Ano po pagkakamali nila? Hindi po nila binigyan ng konsiderasyon na ito palang mga nakasulat dito, ang concern dito ay sa Israel at ang mga lahing Hudyo. Amen. Nagkakaintindihan po. Kaya yung mga nabasa rito, hindi po dapat na ang nagbabasa nasa Pilipinas. Tapos yung mga pangyayari dyan na nakasulat, i-apply dito sa Pilipinas. Amen. Malino po, masala po, kalugurang pengari, kapatid. Maliwanag po ba sa mga nakikinig? Yan po ang ating dapat na mabigyan ng pansin. Sa panahon nating ito, nangyayari ang giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran. May mga pastor binabasa ngayon yung mga nakasulat sa Mateo Kapitulo 24. At ang aplikasyon, dito ina-apply.
ina-apply sa Pilipinas, tapos ang itinuturo, yan para sa malapit na pagbabalik ni Jesus Christ. Sabi ko nga sa inyo, 1990, 2025 na ngayon, nawala na nga si Brad Eli, hindi pa rin nangyayari yung babalik si Jesus Christ. Ngayon, ibig bang sabihin dahil hindi nangyari na bumalik ang Panginoong Jesucristo, mali na ang Biblia? Hindi totoo nakasulat dyan. Hindi mali ang Biblia. Ang nagkamali, yung nagbasa at nagbigay ng paliwanag. Si Brad Eli at yung ibang mga pastor na binasa yan, tapos binigyan ng paliwanag galing sa isip nila. Yan ang dapat po nating maintindihan sa ating mga ka-Bible study. Totoo po ang Biblia. Totoo ang mga nakasulat diyan. Totoo ang mga sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya lang, hindi naintindihan noong ibang mga nagbabasa na yung binabanggit dito na pagparito ng Panginoon, yung kanyang pagbabalik, hindi po ito yung tinatawag na rapture. Hindi po ito yung babalik si Jesus Christ para ang mga Kristiyano po ay alisin dito sa lupa. Mga kapatid, mga ka-Bible study, pag binasa po natin ang Biblia, makikita po natin na mayroong pagparito si Jesus Christ, ang tawag doon ni rapture. Kukunin ng mga Kristiyano, aalisin sa lupa. Meron naman pong pagparito si Jesus Christ, kasama na po niya yung mga banal, pabalik naman dito sa lupa. Sa ibang pagkakataon po, yan ay aking tatalakayin sa inyo. Magkaiba po kasi yung rapture sa tinatawag na second coming, mga kapatid, mga ka-Bible study. Ang rapture po, wala pong signs, walang palatandaan. Pwedeng mangyari anytime ang rapture. Yung paparito si Jesus Christ, para yung mga namatay na Kristiyano ay buhayin maguli at yung mga buhay na daratnan, sabay-sabay na aagawin. Yung nasa unang Tesalonica 4:16-17, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ng Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan po yung sinasabi kong rapture. Wala po yung senyales, wala po yung palatandaan, mga kapatid, mga ka-Bible study. Kaya dapat tayo pong mga Kristiyano ay palaging ready, palaging nakahanda kasi pwedeng mangyari ang rapture anytime, kahit anumang oras. Amen. Ngayon, yung nasa Mateo po, 24, na yung pagparito ng Panginoong Jesucristo dyan, na meron ngang mga palatandaan. Pinakita po yung mga digmaan, mga kagutom, mga lindol, tapos binanggit pa yung malaking kapighatian. Papunta po lahat sa malaking kapighatian yun, mga pinagpauna na yan ano naman pong pagparito yan? Mga kapatid, mga ka-Bible study, sa 24:29 ng Mateo, tatapot kara-karakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. 30.
At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napariritong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. O ito naman po yung isang pagparito na binabanggit na yan po'y mangyayari para po yung malaking kapighatian, yun po ay matapos. Tatapusin ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik yung malaking kapighatian. O ngayon, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ano po gagawin niya? Yung nasa Judas 1:14 hanggang 15. At ang mga ito naman ng hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adam na nagsabi, narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksa-laksang banal. Sa rapture, aagawin yung mga banal dito sa lupa para maisama ni Jesus Christ sa langit. Ngayon, dito naman po sa binabasa natin ngayon, ang Panginoong Hesukristo, dumating kasama ang kaniyang mga laksa-laksang banal. Sa 15, upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Ayan, pagdating ni Jesus Christ, kasama na po yung laksa-laksang mga banal, ano gagawin para isagawa naman ang paghuhukom? Nagkakaintindihan po mga kapatid, mga ka-Bible study. Yun po yung sinasabi kong dalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Yung nasa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, hindi po rapture ang tinutukoy doon. Naintindihan niyo po? Yung nasa Mateo na pagparito ni Jesus Christ, sa Israel po yun gagawin, sa Israel. Yung rapture, si Jesus Christ, siya po ay nasa hangin lang, hindi bababa. Hindi bababa. Nasa hangin lang sa rapture si Jesus Christ. Pero dito po sa second coming, si Jesus Christ mismo po, sa Israel ang direksyon, ang kanyang pupuntahan at doon po siya lalanding, doon siya bababa. Yun ang mga may palatandaan. Yun po yung mga may signs. At kasama po dyan, na mayroong banal na dako, yung templo, yung nasa Mateo 24:15. Lalapastanganin yun. Mayroong gagawa ng paglapastangan sa templo sa Israel na yung templo na yon may kaugnayan po yun sa tinatawag na malaking kapighatian. Yung lalapastangan po sa templo, yan nga po yung Antichrist. Ang Antichrist ang gagawa ng paglapastangan dyan sa templo na yan. Brother Willie, di ba nasira na yung templo, nawasak na? Yung second temple po yung nasira, yung nawasak nung 70 AD. Ano ibig sabihin? Si Jesus Christ, pag bumalik po siya rito, meron pong third temple. Merong ikatlong templo sa Jerusalem. Na yun nga po yung lalapastanganin ng Antichrist. Na kapag nilapastangan na yan, templo na yan, yung third temple, ang sabi po, yung mga nasa Judea dapat tumakas na sa bundok. Tapos, sa pagtakas noong mga Hudyo, mangyari yung pagtakas, huwag sa panahong tagginaw o sa Sabat man. Hello. Sa mga ka-Bible study natin, 55 ang ating mga ka-Bible study.
Nasusundan niyo po ba yon? 24:15 ng Mateo, tuloy-tuloy. Yung dakong banal po na binabanggit dyan, na lalapastanganin, yun nga po yung third temple, ikatlong templo. May nagtatanong sa akin, Brother Willie, totoo po ba na mayroong third temple na itatayo sa Jerusalem? Totoo po yan. Pinag-uusapan na nga po, may plano na nga para maitayo ang third temple. Kaya lang, ito pong pagtatayo ng third temple, hindi po iyan ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi yan galing sa utos ng Diyos, yung pagtatayo ng templo. Nagkakaintindihan po. Yan po ay sariling kagustuhan, sariling kalooban ng mga lahing Hudyo. Na mga hindi kumikilala sa Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po, mga kapatid, mga ka-Bible study. Yung itatayo po na third temple, hindi kagaya po noong natayo na unang templo sa pamamagitan ng Haring Solomon. Tama po. Tapos yung pangalawang templo na ang ating Panginoong Hesukristo nang nasa lupa, yun nga yung kanyang dinatnan na templo. Kasi merong pagkasi ng Diyos yung pagkakatayo nung naunang dalawang templo. Hindi kagaya po nitong third temple na ito. Ito sa sariling kagustuhan lamang ng mga lahing Hudyo na hindi nga kumikilala kay Jesus Christ. Ngayon, pagka nandyan na yung paglapastangan sa templo ng Antichrist, eto na ngayon. Ang mga lahing Hudyo, doon ngayon sila magkakaroon ng pagkakataon na sila'y kumilala kay Jesus Christ. Kasi sila'y makakaranas ng kalupitan ng Antichrist. Ngayon, si Jesus Christ lamang ang makakapagligtas sa mga lahing Hudyo diyan po sa kalupitan ng Antikristo. Ang Israel, ang bansang Israel, kaya po matapang ngayon sa kasalukuyan. Kaya sa giyera, sa digmaan ng Israel, kasi pinapangahas nila ang Amerika. Tama po. Meron kasi silang superpower na kakampi ang bansang Amerika. Kaya ganyan po katapang ang Israel ngayon. Diyan po sa nangyayaring giyera ng Israel at ng Iran. Kanino tayo kakampi dyan? Mga kapatid, mga ka-Bible study. Meron ba tayong dapat kampihan, panigan? Diyan sa dalawang bansa na yan? Kayo po, ang tanungin ko. Sige nga po. Meron bang dapat panigan, kampihan tayong mga Kristiyano? Diyan po sa nagyaygira na yan na Israel at Iran. Yung iba kumakampi sa Israel, mga Hudyo. Ito ngang mga Hudyo na ito sa kasalukuyan, hindi nga naniniwala kay Jesus Christ. Hindi naman mga Kristiyano yung marami dyan sa mga Hudyo na yan. Tama po. Tatandaan natin, sa giyera po, walang panalo dyan. Kasi namamatayan ng ng mga mamamayan Di po ba? Ang nananalo lang sa giyera, yung mga bansa na ang negosyo giyera. Tama po ba? Yung mga bansa na nagsusupply ng mga kagamitang panggiyera, sila po ang panalo doon. Ubikita sila pagka may giyera. Pero yung mga bansa nagyegera, Israel at Iran, parehos talo po yan Nagkakaintindihan po. Itong giyera, kinakasangkapan po yan ni Satanas.
Ginagamit po yan ng dyablo para maraming mga tao ang mamatay na hindi magawa ang magsisi at magbalik loob sa Panginoon. Amen. Naintindihan niyo po ba yan, mga kapatid, mga ka-Bible study? Pagka maramihang mga tao ang namamatay, ano po yun? Kagagawan po ni Satanas yun ng dyablo. Kasi ang dyablo ang mamamatay tao. 1:8:44. Pinapatay ng dyablo ang mga tao upang maalisan ng pagkakataon na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kasama po dyan ang giyera. Kasama dyan ang digmaan. Kasi sinasabi ng Prime Minister ng Israel, meron silang duda, hinala na may nuclear bomb ang bansang Iran. Gusto lang nilang pigilan. Dati ng kwento yan Tama po. Dati ng kwento na yung Iraq, kaya si Saddam Hussein, talagang iginupo ng Amerika dahil din sa kanilang paniniwala na mayroong weapon of mass destruction itong si Saddam Hussein. Tama po, pero ano po nangyari? Meron ho ba napatunayan ng Amerika? Wala. Tama po ba sa ating mga ka-Bible study? Hindi ba kaya nga nila nilusob ang Iraq? Kaya nila pinabagsak si Saddam Hussein? Kasi sabi ng Amerika, may intel sila na mayroong weapons of mass destruction ang bansang Iraq. Pero ano napatunayan? Wala. Wala namang ganun. Ngayon, ito naman ang Iran. Sinasabi ng Israel na kaya nila ginegera dahil ayaw nilang magpatuloy ang Iran sa kanilang mga ginagawa na mga nuclear bomb na yan, nuclear weapons. Yan po yung sinasabi natin, mga kapatid, mga ka-Bible study, na dyan po sa nangyayari na yan, nagyera ngayon, sa pagitan ng Israel at ng Iran. Kawawa po yung mga mga nadadamay, yung mga inosente. Nakakaawa po, namamatay na lang sila ng ganon. Mga naghahanap buhay nating mga kababayang Pilipino nadadamay. Sa balita, gusto na mag-uwian ng mga Pilipino dahil nga natatakot para sa kanilang kaligtasan diyan sa kinaroroonan nila sa Israel, sa Iran. Pag uwi ng Pilipinas mahirap naman ang buhay dito. Sila nga yung inaasahan ng kanilang pamilya sa ibang bansa. Pero mauobliga silang mag-uwian dahil nga doon sa nangyayaring giyera na yan. Kaya nakikita natin merong nasa likod niyang giyera na yan yung digmaan na yan, yung pagkamatay ng maraming mga tao, yun nga po si Satanas, yun nga po ang dyablo. Kasi ang gusto ng dyablo, pumatay ng maraming mga tao. Alisan sila ng pagkakataon na huwag na silang makapagsisi pa sa kanilang mga kasalanan at makapagbalik loob sa Panginoon. Kaya tayo pong mga Kristiyano, manalangin tayo para matapos na po kaagad yung giyera na yan. Na magbigyan ng malinaw na kaisipan yung kanilang mga pinuno para ma-realize nila na hindi na dapat pang magpatuloy po yung giyera na yan ng Israel at ng Iran. Tingnan niyo po yung nangyaring giyera sa Ukraine at Russia, di ba? Kaawa-awa po yung maraming mga inosente po ron, mga sibilyan, mga bata, mga babae, mga matatanda, dahil po dyan sa giyera na yan ng Ukraine at ng Russia. Sana matuto na po yung ibang mga bansa
yang Israel at Iran, wala pong magandang idudulot yang digmaan na yan, yung giyera na yan. Okay po? Ayan. Ituloy po natin itong ating tinatalakay dito sa mga susunod nating Bible study. Pag-aralan natin yung tungkol dyan sa malaking kapighatian na yan. Diyan nga po sumablay si Brother Eli na nung bandang huli, nung 2016, si Brother Eli kumambyo na sabi niya, hindi pala mararanasan niyang malaking kapighatian na yan. The damage has been done. Nung awati ni Brad Eli yung malaking kapighatian, marami na pong nasirang buhay. From 1990 lang po, nung awati ni Brad Eli, 2016. O ilang taon po yun, mga ka-Bible study. Pakikompute nga natin. Noong baguhin na po ni Brad Eli yung kanyang turo sa malaking kapighatian, 2016 na niya binago dahil narinig sa akin ni Brad Eli yung aking stand dyan. 1990, dinidiin na ni Brad Eli yung malaking kapighatian mararanasan ng mga nasa iglesia. Dahil po ako nung pag-exit ko noong 2009, 2010 ako po ay nag-programa nag-upload na po ng mga video sa YouTube. Asa na yung computation? Ayan, 26 years ang lumipas. Dahil ako po 2010 pa lang pinaksa ko na po yung malaking kapighatian. Nakumbinsi ko si Brad Eli na hindi nga para sa mga Kristiyano yung malaking kapighatian. Siya po ay nagbago ng turo. Kaya lang, 2016 na. Marami na pong buhay na nasira si Brad Eli. Yan. Yung mga hindi na nag-asawa, tumandang binata at dalaga, walang kasama sa buhay sa kanilang pagtanda. Yung mga estudyante na hindi na nagtapos ng pag-aaral, mga professional, huminto sa trabaho nila, mga nagbenta ng ari-arian, sila yung mga namulubi. Tapos itong mga leader, ang mga nagsiyaman, mga namunini. Ayan, pagpatuloy na lang po natin sa Huwebes ng gabi kung loloobin ng Panginoon at baka si Brad Edwin po'y makasama na po natin. Hanggang dito po yung ating paksa. I hope tayo po ay nakinabang dito po sa ating pinag-aralan ngayong gabi. Ang gawin po natin, mga kapatid, sa pananalangin po natin, ating hilingin sa Panginoong Diyos na ipagkaloob po niya na matapos na yung giyera na yan sa lalong madaling panahon, para na rin po sa marami nating kapwa-tao, mga kababayan po natin na pwede pong madamay at mapahamak yan po sa giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran. Sige po, mga kapatid, mga ka-Bible study, inaanyayahan ko po kayo sa ating closing prayer bilang pagtatapos po ng ating Bible study ngayong gabi. Kung kayo po'y nakahanda na, tayo po'y sama-samang manalangin. Panginoon naming Diyos, Amang banal, na dakila at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa dugo ni Jesus, nagpapasalamat po kami, Ama, sa buong maghapon. Sa mga pagliligtas at pag-iingat mo po na ginawa sa amin, pati na sa aming mga mahal sa buhay. Salamat, Ama, sa lahat ng ipinagkaloob mo po sa aming mga biyaya at mga pagpapala. Salamat, Ama, sa gabing ito. Kami po'y binigyan mo ng pagkakataon na muli pong makapag-aral at matuto ng iyong mga banal na salita. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Ama, patawarin mo po ang lahat ng aming mga kasalanan, kagaya po ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa bawat isa sa amin. Ama, sa gabi pong ito, pagpalain mo po ang lahat ng mga
sumama po sa Bible studying ito, ang aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, maging ang aming mga kaaway. Maawa ka po, Ama, sa bawat isa sa kanila. Liwanagan mo po ang kanilang mga pag-iisip at hipuin mo po ang kanilang mga puso. Bigyan mo po ng pagkakataon, Ama, na ikaw ay kanilang makilala. Maunawaan nila ang iyong banal na kalooban. At sa lalong madaling panahon, Amang banal, matawag mo po sila at makasama po namin sa aming mga ginagawang mga paglilingkod sa iyo. Ama, patuloy mo pong pagpalain ang iyong banal na gawain, pangangaral ng iyong mabuting balita. Tulungan mo po itong makapagpatuloy. Lakipan mo po ng iyong mga himala, ng iyong mga pagpapagaling upang ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal ay maranasan ng aming mga mahal sa buhay. Maging daan po ito, Ama, ng kanilang pagbabalik loob sa iyo. Ama, magpadala ka pa ng mga manggagawang makakatulong sa pangangaral. Tumawag ka pa ng karagdagang mga kapatid na magtataguyod sa iyong banal na gawain. Ama, idinadalangin po namin ang nangyayaring digmaan sa pagitan ng bansang Israel at ng bansang Iran. Ama, maawa ka po sa maraming mga inosenteng mga sibilyan na naiipit sa kaguluhan. Maawa ka rin po sa aming mga kababayan na nasa bansang Israel at bansang Iran. Ikaw na po ang mag-ingat sa aming mga kababayang ito. Ipagkaloob mo po, Ama, na magliwanag ang mga kaisipan na mga namumuno sa mga bansang ito na nagdidigmaan. Ipagkaloob mo po, Ama, sa lalong madaling panahon ay matapos na po ang gyera, manumbalik po ang kapayapaan sa mga bansang ito. Sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Sa gabi pong ito, Amang banal, ng aming pagtulog, ng aming pamamahinga, sa iyong mga kamay, pinagkakatiwala namin ang aming mga buhay at kapalaran. Sa dugo ni Jesus, patuloy mo pong ingatan ng bawat isa sa amin, ng aming mga mahal sa buhay, hanggang sa araw po ng bukas, Ama, pagkaloob mo po sa amin ng buhay, lakas at mabuting pagkakataong kami po'y makapagpatuloy ng aming mga paglilingkod sa iyo. Patuloy ka pong magpagaling ng aming mga sakit, mga karamdaman na nasa aming mga katawan at sa aming mga mahal sa buhay. Patuloy mo pong ipagkaloob ang mga solusyon sa aming mga kanikanyang mga problema. Patuloy mo ring pagpalain ang buhay ng bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Marami pong salamat sa iyo, Ama. Salamat po, Holy Spirit. Salamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat po ng mga ka-Bible study natin sa oras na inyong ipinagkaloob sa programa. Gayon din po sa inyong mga ipinagkakaloob na mga suporta, mga tulong pinansyal. Kaya po nakakapagpatuloy po ang ating pangangaral dito po sa Facebook at sa YouTube. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos. Good night and God bless po sa ating lahat.